Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin. Tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Sa maringal na lungsod dagat ng Little, dumating ang isang bagong barko, puno ng mga manlalakbay na sabik na magsimula ng kanilang pakikipagsapalaran. Isa sa kanila ang labis na namangha sa dami ng tindahan at sa kasiglahan ng paligid. Ang lugar na ito ay buhay na buhay. Ang kaibigan niyang si Walker, nagtataka kung bakit ganun siya kasigla, at tinawag siyang Raymond. Ngunit ang isa pa nilang kasama, isang matabang lalaki na si Terran, alam na pare-pareho silang sabik sa kanilang darating na misyon, dahil dito magsisimula ang kanilang dakilang pakikipagsapalaran. Ito ang panahon ng mga manlalakbay, kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay lumalabas, naglalakbay, at nagiging bayani, mula nang biglang lumitaw ang mga gate. Napakaraming nilalang na hindi kailanman makikita sa Maple World ang nagbanta, maraming manlalakbay ang namatay sa loob. Ngunit dahil sa kayamanang nakatago roon, mga makapangyarihang gamit at yaman, marami pa ring sumusubok, umaasang maging alamat o mamuhay ng marangya. Sa isang inn, sinabi ni Walker na kailangan nila ng pain, walang plano ang uubra kung hindi nila malalaman kung ano ang nagkukubli sa loob ng gate. Maraming adventurer na ang namatay dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari, kaya kailangan nila ng isang alipin na gagamitin bilang pang-akit ng halimaw habang sila ay tumatakas. Ang kasama nilang babae ay umayon, isang solidong plano nga naman ito. Kaya nagtungo sila sa pamilihan ng mga alipin na pinapatakbo ng Gafford Merchant Union. Doon, inirekomenda ng mga alipin ang dalawang bihag na espesyal na pinalaki para gawing pain. Kinuha agad ni Walker ang dalawa, at nagtungo na sila sa portal. Nagmarka si Walker ng hiwa sa balat ng portal bilang hudyat na may tao na sa loob, kaugalian na ng mga adventurer na huwag pumasok sa parehong portal, at sa ngiti ng pananabik, pumasok silang lahat. Si Raymond, bagamat kinakabahan sa kakaibang pakiramdam ng teleportasyon, ay napahanga sa kakaibang tanawin at mga nilalang na bumungad sa kanya. Ngunit pinaalala ni Walker na huwag siyang kabahan, karaniwan ay hindi lumilitaw ang gate sa loob mismo ng pugad ng mga halimaw. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng kanilang babaeng kasama ang isang bagay sa kanyang likuran, at sa isang iglap ito ay huli na, isang halimaw ang bumitag sa kanya. At sa isang iglap, nabasag ang kanyang mga buto at nahati ang kanyang katawan. Ang iba ay kinilabutan, lalo na nang makita nilang hindi nag-iisa ang halimaw, may dala itong buong kawan na gutom sa kanilang laman. Agad gumamit si Walker ng apoy upang patayin ang halimaw na pumatay kay Charlotte, at sumigaw na kailangan nilang tumakas. Isa sa mga alipin ang nakiusap na isama siya, habang itinali ni Raymond ang kanyang mga kadena. Ngunit tinutukan siya ni Terran ng kutsilyo at pinilit na iwanan ng alipin. Humingi ng tawad si Raymond, at tumakbo silang lahat, iniwang kainin ng mga halimaw ang mga bihag. Karga ni Walker ang labi ni Charlotte, sinabi niyang wala nang saysay ang paglilinis ng lugar, kailangan nilang makalabas agad. Nagpanik si Raymond, kaya't sinunggaban siya ni Terran at sinigawan na kumalma at makinig kay Walker. Kahit pumalpak sila, maaari silang bumawi at bumalik muli. Ngunit sa kasamaang palad, sinalakay sila muli, isang dambuhalang kamao ang dumurog kay Terran, sumigaw si Walker sa sakit, at sinubukang gamitin muli ang kanyang apoy, ngunit natuto na ang halimaw, nilabas nito ang dila, hinuli si Walker, at pinagpiestahan ang kanyang buto. Si Raymond na lang ang natira, tumakbo siya ngunit nahuli rin, kinagat ang kanyang mga paa, at dahan-dahan siyang nilapa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang isa sa mga alipin na buhay pa. Lubos siyang natuwa, at nagmakaawa na tulungan siya. Humingi siya ng tawad sa nagawa kanina, at nakiusap na magtulungan sila upang makatakas.
Ngunit nanahimik lang ang alipin, nagsisigaw si Raymond, galit kung bakit pinapanood lang siya. Ang alipin ay ngumiti, at yumuko. Hindi na mamalayan ni Raymond na patay na siya. Naramdaman niya ang malamig na anino ng kamatayan. Sa huling ngiti, inamin niya sa sarili, hindi man ako makalabas, pero siya rin ay mamamatay dito. Sa isang kagat, nilamon siya ng halimaw, iniwang ang kamay bilang tanging alaala ng kanyang pag-iral, sumugod ito sa alipin, ngunit ang lalaking ito'y hindi natitinag, hindi siya mamamatay sa lugar na ito, dahil matagal na siyang namatay, at hindi sa isang napakababang antas na kapareho nito. Sa isang malinis na galaw, tinapos niya agad ang halimaw, tila hindi lang siya isang ordinaryong alipin lamang. Sa isang malayong hinaharap, daan-daang nilalang na lumilipad ang dumarating, nakaharap sa isang grupo ng mga manlalakbay, at pinamumunuan sila ng hari ng mga dragon, ang makapangyarihang si Gornthale. Isang babaeng adventurer ang nagbuntong hininga, hinulaan niyang bumagsak na ang pugad ng mga centaur, dahil kung nakalusot pa si Gornthale, wala na silang masasandalan ngayon, ang mga Cygnus Knights, ang mga mandirigmang naghimagsik, maging ang mga cross hunters, at ang 6 na bayani na naging ilaw ng pag-asa, lahat sila ay pumanaw na, siya na lamang ang natitirang manlalakbay sa mundong ito, Elpam. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinawag ang lahat upang maghanda, sapagkat panalo man o talo, ito na ang kanilang huling pakikipagsapalaran. Matagal ang naging laban, nagmistulang abo ang buong paligid, at napalibutan si Pam ng mga bangkay ng kanyang mga kasama, naitambo nila at natanggal ang ulo ni Gornthale, ngunit hindi yun sapat, sapagkat yun ay isa lamang sa 3, at nagsimula pa itong muling mabuo, walang saysay ang kanilang sakripisyo. Sumugod ang dambuhalang dragon kay Pam, alam niyang wala na siyang magagawa, kaya't ipinikit niya ang mga mata at buong puso na tinanggap ang kamatayan, ito na ang katapusan ng kanyang buhay, at ng kanilang mahabang pakikipagsapalaran. Ngunit sa galit at hinagpis, bigla niyang inundayan ng kamao ang lupa, isinusumpa ang mundo sa lahat ng nangyari. Hindi niya matatanggap, hindi siya papayag sa ganitong wakas. Sina Philip, Jaden, at Alexis, lahat sila ay nag-alay ng buhay upang mabigyan siya ng pagkakataon, ngunit nasayang yun sa isang iglap. Halos hindi na makatayo, dahan-dahan siyang bumangon, itinaas niya ang kanyang kamay laban kay Gornthale, handang ibigay ang huling ataking magwawakas sa lahat, isinaboy niya ang lahat, maging ang kanyang sariling lakas buhay, sapagkat anuman ang mangyari, tatapusin niya ito. Ngunit bigo ang kanyang katawan, nabiyak ang kanyang mahika, sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Si Gornthale, tila nanunukso, ay binitawan ng isang hampas na imposibleng salagin, sa isang iglap, pumanaw si Pam. At gayon paman, nanatili ang kanyang kamalayan. Bakit kailangan matapos ng ganito kalupit, kung sana'y mas malakas siya, kung sana'y nagkaroon pa siya ng isa pang pagkakataon upang maitama ang lahat. Bigla, isang malamig na tilamsik ng tubig ang tumama sa kanyang mukha, nagmulat siya, naguguluhan sa kanyang kinaroroonan, hinanap niya si Gornthale, ngunit napagtanto niyang siya'y buhay pa, at kilalang kilala niya ang lugar na ito, ang pamilihan ng mga alipin. Ito ang naging tahanan niya noon sa mahabang panahon, ngunit matagal nang ipinagbawal ang pang-aalipin, bakit tila maayos pa rin ang negosyo rito, ang negosyanteng nasa harap niya, siya rin ang lalaking namahala sa kanya 6 na taon na ang nakararaan, noong siya'y isa pang alipin. Isa lamang ang kahulugan nito, bumalik siya sa nakaraan. Hindi niya alam kung paano, ngunit malinaw, siya'y nabuhay muli at ibinalik sa simula ng kanyang kwento. Naisip niyang baka panaginip lamang ito, ngunit napakalinaw, napakatotoo ng lahat, iisa lamang ang paliwanag, regression. At siya mismo ang naghangad ng pangalawang pagkakataon, kaya hindi niya dapat ito sayangin, sisiguraduhin niyang hindi masasayang ang kanyang buhay, at ang lahat ng mahalaga sa kanya ay mamumuhay ng walang takot at pangamba. Pinulot niya ang tungkod ni Walker, at napansin ang kakayahan nitong fire arrow, hindi man ito pinakamalakas, para sa kanya, na ngayoy mahina pa, perpekto ito. Ngunit hindi ito sapat, alam ng isang tunay na adventurer na hindi pwedeng umasa lamang sa isang sandata, kapag nawala yun, wala na silang laban. Napansin ni Pam ang paa ng matabang lalaki, naalala niya, madalas nagtatago ng mahahalagang bagay ang mga tao sa kanilang mga sapatos, sinubukan niyang silipin, at tiyak nga, may nahanap siyang singsing, nang isuot niya ito, agad niyang natuklasan ang kapangyarihan nito, telekinesis. Biglang sumugod ang mga halimaw, ang mga bibig nila ay naglalaway matapos maamoy ang dugo, sa isang malakas na dagandong, sabay-sabay silang umatake. Mabilis na inatake ni Pam ang mga nasa unahan, ngunit isang halimaw ang nakahawak sa kanyang sibat. Dahil mahina ang pagkakayari nito,
Agad itong nabasag, naiwan siyang nakatiwangwang, isang halimaw ang handa ng pugutan siya ng ulo. Ngunit mabilis siyang umatras, at kasabay nito ay ginamit ang fire arrow, diretso sana ang tira, ngunit gamit ang singsing ng telekinesis, binago niya ang direksyon ng palaso, at tumama ito sa iba pang mga halimaw, sabay-sabay na nagbagsakan. Alam ni Pam na sa kahinaan ng kanyang katawan, hindi niya ito magagawa ng paulit-ulit, ngunit hindi naman niya kailangan, mahihina lamang ang mga halimaw na ito. Muling tinangka ni Pam ang fire arrow, ngunit bigla siyang napilitang umiwas, hindi gumagana, nasa cooldown pala ito, habang nakahandusay siya, isang halimaw ang sumugod, ngunit mabilis siyang bumangon, at ginamit ang tungkod bilang pamalo, tumama ito ng malakas, at agad niyang napatumba ang halimaw. At sa mismong sandaling yun, muling nag-aktibo ang tungkod, isang alon ng mga halimaw ang sabay-sabay na sumugod, mga bungangay nakabuka, mabilis na pinakawalan ni Pam ang fire arrow, at gamit ang singsing, winasak niya ang lahat ng banta. Isang tagpo ng kasanayan, isang alipin na tila hindi karaniwang tao. Nakita ito ni Charlotte, na sa kabila ng lahat ay nakaligtas, namangha siya, dahil malinaw na hindi ordinaryo si Pam, ginamit niya ang sibat, pati ang mahika, sino ba talaga siya? Nagulat si Pam na nakakahinga pa si Charlotte, sobrang swerte niya, ngunit kasabay noon, mas malas rin. Nagtanong si Charlotte, bakit nasa iyo ang tungkod ni Walker, at ang bagay na yan sa palso mo? Paano ka nagising, kung isa ka lamang alipin? Mabilis ang kanyang isip, pinagbubuo niya ng mga haka-haka na wala naman talagang basehan, at sa huli, naniwala siyang lahat ng ito ay pakana ni Pam. Tinitigan siya ni Pam ng malamig, walang bakas ng awa, pagkaraan ng katahimikan, nagsalita siya. Tapos ka na ba sa mga kalokohan mo? Mali lahat ng iniisip mo, pero kahit pa tama ka, wala ring magbabago, nilipol ko pa rin kayo. Hindi nyo dapat kinuha ang mga alipin, suklam ko ang sino mang gumagamit ng buhay ng tao bilang pain, para lang sa sariling kapakinabangan. At sa huli ay tinapos din niya ang babae. Maya-maya, nakalabas si Pam sa portal, laking gulat ng lahat sa Lilith nang makita siyang nagbalik, mag-isa, isang tagumpay na higit na kahanga-hanga, lalo na kung isa sa alang-alang na siya'y isang alipin lamang. Ngayon, malinaw na itapo na ang dice ng kapalaran, kailangan niyang magmadali, upang hindi na muling maulit ang kapalarang sinapit niya sa nakaraang buhay, at ang unang hakbang, palayain ang sarili mula sa pagkaalipin, maging isang malayang tao. Sa Gafor Merchant Union, agad na iniulat ng isang tauhan kay Mr. Abbas ang mga nagawa ni Pam. Isang bagay ang nakapagtataka, wala man lang galos ang lalaki matapos ang pakikipagsapalaran. Para kay Abbas, normal lang kung minsan na nakakaligtas ang isang pain, ngunit may kakaiba. Ibinunyag ng tauhan na lahat ng adventurers na bumili sa kanya ay patay na sa dungeon, si Pam lamang ang nakabalik, at higit sa lahat, hindi siya tumakas, bagkus ay kusang bumalik dito. Sa karaniwang kalakaran, ang mga alipin dahil sa utang ay paulit-ulit lang ginagamit bilang pain, at kung sakali mang makaligtas sila, wala silang magagawa kundi bumalik muli sa parehong kapalaran, sapagkat sa ilalim ng kontrata ng Merchant Union, tanging kamatayan lang ang tunay na kalayaan. Kaya't nagtataka si Abbas, bakit iniulat sa kanya ang tila karaniwang pangyayari, ngunit narinig niya ang susunod na pahayag. Ang alipin, na-unlock ang kanyang unang circle, gulat na gulat si Abbas, nalubog sa malalim na pag-iisip, ang isang alipin ay likas na may galit laban sa Union, at kung magkamali sila, maaring lumaki ang kanilang pagkalugi. Ngunit higit pang ikinagulat niya nang marinig, humihingi ng pagbabago ng kontrata si Pam, gusto raw niyang magparehistro bilang isang adventurer. Para kay Abbas, isa yung kalapastanganan, isang mababang alipin, nangangahas na maghangad ng ganoon kataas, ngunit pinutol siya ng tauhan, iniutos mismo ni Recon, isa sa mga mataas na opisyal ng Union, na personal niyang imbestigahan ang bagay na ito. Napakunot si Abbas, bakit magpapakita ng interes ang isang mataas na tao sa isang alipin, ngunit matapos umalis ang tauhan, nagmuni-muni siya. Ang sigarilyo lamang ang inilapag sa mesa. Tumayo at naglakad patungo sa bintana si Ibis, nag-isip. Matagal nang ipinag-utos ng Imperatress ang pag-alis ng pagkaalipin, ngunit isa lamang itong mababaw na kautusan, sapagkat ang tao ay palaging alipin ng pera, handa silang magpatayan para rito, kung may umutang at hindi makabayad, kailangan nilang magbayad sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa minahan, gamit ang piku at pala, isang simpleng konsepto na yun, ngunit lumikha ng isang hanay ng mga alipin sa mundong Maple. Nang magkasakit ang ama ng pangunahing tauhan, ang tanging kamag-anak na nabubuhay pa,
isang tanikala ang inilagay sa kanyang leeg. Ang black moss, isang halamang gamot na binili niya mula sa Gapper Trade Union para sa ama, ay nagkakahalaga ng mas mataas ng maraming ulit kaysa sa presyo sa merkado. Nakatayo sa gitna ng hukuman, narinig ng binata ang kanyang hatol, nanlaki ang kanyang bibig sa pagkagulat habang pinapakinggan ito, ipinukpok ng hukom ang martilyo, idineklara na kailangan niyang bayaran ng pagkakautang sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sa ganitong paraan ginugol ng kabataang ito ang 6 na taon, nasa ilalim ng kontrol ng Gapper Union. Ngayon, nakaupo siya sa harap ni Ibis, naghahanda upang bayaran ang kanyang pagkakautang. Bahagyang nakakunot ang noo ng pangunahing tauhan nang ipakilala niya ang sarili, alam niyang nasa harap niya ang isa sa malalapit na tauhan ni Rackham, isa sa mga pinuno ng Gapper, ipininid ng lalaki ang mga mata at sinabing nabanggit na sa kanya ang kwento nito, kaya't magiging maikli na lang siya. Inilapag niya ang tasa sa mesa at, nakakunot noo, sinabi niyang ililipat niya ito sa ranggong F-Class Adventurer. Nakangising nagulat si El Palm sa mabilis na pagpayag, kumipot ang mata ni Ibis, ngunit ngumiti ng malapad ang pangunahing tauhan at sinabi na kailangan niya ay E-Class. Umupo ng nakasandal ang lalaki at sinabing hindi niya ito maibibigay. Dahil wala pa nga itong ranggo sa Adventurers Association, kaya't habang nakatingin sa tasa at sa mesa, nagsimula ang kanilang pagtatalo. Sinabi ng pangunahing tauhan na ang mga unang adventurer ay sumikat dahil nakaligtas sila matapos lumaban sa mga halimaw, sumandal si Ibis sa mesa at inamin yun, ngunit nakatingin sa kamay, idinagdag niya na hindi lahat ay makakaligtas bilang pain sa loob ng 3 taon, at yun lang, dahil puro sa mababang antas ng portal lang siya napunta. Kinuha ni Ibis ang sigarilyo at nagtanong kung itinuturing ba niya silang mga hanggal. Ipinikit ng pangunahing tauhan ang mga mata at nag-isip, pinagmamasdan siya ng lalaki nang muli niyang idilat ang mga mata, at nakaramdam ito ng kilabot, bigla siyang tumingala kay Ibis at sinabi na may isang lugar na may 12 marka at 5 lamang ang maaaring makapasok. Ngumiti si Ibis, naalala ang puno na may mga marka, sinabi niyang mahigit 12 grupo na ang namatay sa pintuang iyon. Nakunat noo ang pangunahing tauhan at sinabing patunayan niya ang kakayahan, inilahad nito ang kontrata na may ngisi. Dinala tayo ng mga pangyayari sa kagubatan. Nakatayo ang isang grupo sa harap ng pangunahing tauhan at tinanong kung siya ba ang baguhan na pumayag na sumama, inilahad ng pinuno ng grupo ang kanyang kamay at ipinakilala ang sarili, sabay turo sa mga kasamahan, sinabi niyang alam na nila ang kanyang kwento at wala silang pakialam kung pain man siya, nalungkot ang pangunahing tauhan ngunit binati sila. Lumapit ang isang moreno at nagtanong kung siya ba ay isang mangkukulam, nang makumpirma, tinanong niya kung may mga patakaran para sa mga elementalist mage. Ngumiti si Chef at ipinaliwanag na maaari lamang gumamit ang mga mage ng kanilang sariling elemento. Tinuro niya ang kanyang kasama, at sinabing ang anumang gamit ng ibang elemento ay walang silbi para sa elementalist. 3 miyembro ng grupo ang ngumiti sa pangunahing tauhan, sinabing ang kanilang layunin ay kunin ang mga gamit na iniwan ng mga grupong namatay noon. Ngumisi si Chef at idinagdag na kailangan nilang ibalik ang mga iyon sa Union. Ngunit bumantong hininga ang kanyang kasama at nagreklamo na kalahati lang ng tunay na halaga ang binabayad ng Union. Nagsimula silang magplano, sa loob ng portal ay tumubo ang isang napakalaking kagubatan, huminto ang grupo sa gitna ng madilim na lugar at nagpas siyang magtayo ng base, itinuro ng isa ang isang malaking puno at sinabing sapat yun para sa base, nagsibagsakan ng mga pako at lubid, lumapit ang moreno sa pangunahing tauhan at sinabi ang magpahinga na muna habang sila'y nagtatrabaho. Nang matapos, nagtipon sila sa ilalim ng puno, sina Tom, Mask, at Ro ang unang grupo. Itinuro ni Chef ang pangunahing tauhan at sinabing sila'y pupunta sa kanluran upang magmasid. Kung may mangyari, kailangan nilang magbigay ng isang hudyat. Sumunod si El Palm kay Chef. Habang naglalakad, napakunot si Chef at sinabing wala ni isang bakas o bagay. Huminto si El Palm nang tanungin siya ng pinuno kung gusto ba niya ang kanyang unang misyon bilang adventurer. Nakatingin sa likuran nito, inamin niyang kinakabahan siya. Ngumiti si Chef at sinabing hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya tuwing pumapasok sa gate, ngunit tumitingala sa langit, ipinaliwanag niyang nagiging matapang siya dahil may mabubuting tao sa paligid, kahit nahihiya siyang aminin. Tumingin si El Palm sa likuran ng lalaki at nakinig ng buong taos-pusong nagsabi ito ng paghingi ng paumanhin matapos marinig ang kanyang kwento. Pagharap sa pangunahing tauhan, inalok siyang sumama sa kanila, nanlaki ang mga mata ng binata, at napatingin kay El Palm na nakatayo pa rin sa likuran, nakita ng kasama na nakatingin ito sa kanyang mga yapak, kaya't sinabi niyang huwag na itong mag-alala. Kinagabihan, nagtipon ng grupo sa paligid ng apoy, ngumunguya ng manok si Chief at sinabi sa lahat na tigilan na muna ang usapang trabaho habang kumakain. Uminom ng tubig si El Palm,
Di nagtagal, namatay ang apoy at binalot ng dilim ang gubat, narinig ang mga hilik sa itinayong base, may nag-apoy ng sulo at lumapit kay El Pam, nakakunot ang noo ni Chef at tinanong ang lalaki kung tulog na ba siya. Hindi sumagot ang binata na balot ng kumot. Isang kamay ang dumapo sa balikat ng kapitan, ngumiti ng malapad si Tom, inilabas ang kanyang espada, at sinabing mahimbing na natutulog ang binata, lumapit siya kay El Pam at sinabing napakaswerte nito kung hindi siya mamamatay, itinaas ang sandata, at nagpas siyang magsimulang gumalaw si Tom. Tumagos ang talam sa kumot, nanlaki ang mga mata ni Tom at napatigil, nang alisin ang kumot, nakita niya na troso at ilang unan lang ang nasa ilalim, napasigaw ang grupo at umatras sa takot. Biglang lumingon si Chief at nag-utos na hanapin ang binata, bigla na lang sumabog ang bahagi ng base sa kanyang likuran. Mula sa isang puno sa malapit, pinagmamasdan ng pangunahing tauhan ang lahat, sina Chef at Max ay nakatingin sa apoy ng may kaba at napasigaw. Itinuro ni Max ang kanyang kamay sa gilid at tinawag ang kapitan, isang dambuhalang mata ng halimaw ang lumitaw, mismong sa harap ng puno, nanlaki ang mga mata ni Chef sa takot, binuksan ng halimaw ang bibig nito. At mabilis na tumalon ang grupo pababa para tumakas. Maya-maya lang, giniba ng halimaw ang base, habang nakaupo sa puno, sinabi ng pangunahing tauhan sa isip na kung gusto siyang lokohin ng grupo, hindi sana nila ipinakita ang kabaitan, tinitigan niya ang mga tumatakas at sinabi sa sarili na sa isang gate kung saan mahigit 12 grupo na ang namatay, kung saan hirap pa ang mga veterano, hindi siya tatanggapin ng ganoon kainit ng loob. Pagtingin niya sa halimaw, nakilala na niya ito. Hinala na niya noon pa batay sa mga bakas ng asido, ngunit sa tunay na anyo, mas malaki pa ito, binunot ng halimaw ang mga puno habang dumaraan, habang tumatakas, sinabi ni Chef na napakasama ng kanilang pagkakatugma, paglingon kay Max, sinabi niyang ito ay isang golden slug, tinitigan ng halimaw na mabilis na dumarambong sa kanila, idinagdag ni Chef na ito ay isang napakabihirang boss na lumalabas sa Red Gate. Ang katawan ng halimaw na parang slime ay binubuo ng asido, kinakain nito ang lahat. Napatingin si Chef sa likuran, halos tamaan siya ng agos ng asido, natigilan sila ni Max sa pagbangon, napagtanto ng grupo na may kakayahan nitong magpakawala ng asido mula sa katawan, nang inig si Max at napasigaw sa takot bago muling tumakbo, nagtangkang mag-isip ang grupo kung paano sila makakaligtas, itinuro ni Chef ang core at sinabing iyon ang kailangan nilang wasakin. Ngumisi si Tom, inakalang may recharge ang halimaw, ilang sandali lang, sumugod siya dito, ngunit sa loob ng ilang segundo, nakalapit agad sa kanya ang halimaw, iniunat ni Chef ang kamay at sumigaw para pigilan siya, isang bugso ng asido at napatay ang lalaki, nanikip ang pupil ni Chef hanggang maging singlaki ng butil ng gisantes, tinitigan siya ng mata ng halimaw, binuksan nito ang bunganga at muling bumaril ng slime, mabilis na kinain ang mga katawan. Mula sa likod ng puno, sinabi ng pangunahing tauhan na tapos na ang lahat, hinarap ang halimaw at sa isip ay sinabi kay Chef na hindi siya nagkamali, ngunit ang golden slimes ay lumalakas kapag sumisipsip ng mga gamit, kaya't mas mabilis ang kanilang recharge. Ang halimaw na ito ay may abnormal na laki at bilis ng pag-atake, hindi na nakapagtataka kung bakit namatay ang mga naunang grupo. Napakalakas nito, isang banta kahit sa Yellow Gate, na 2 antas na mas mataas kaysa sa Red. Nakatayo sa likod ng puno, inisip ng pangunahing tauhan na nabigo na ang misyon, hindi niya napigil ang maalala si Ibis, inihaharap ang kontrata, habang nakangisi, laminga ang slime, Worry may hinahanap, bigla na lang tumama ang isang fire arrow sa ulo nito, nagtilamsikan ang slime sa lupa, wasak ang ikatlong mata ng halimaw, ang tumira ay ang pangunahing tauhan. Tinitigan ni El Pam ang mata at sinabi na kailangan pa niyang tumira ng 5 pang beses, ngumisi, at nagpa siya, patutunayan niya ang lahat kay Ibis, dumaluyong ang agos ng slime papunta sa kanya. Ngunit madali niya itong naiwasan, binuksan ng halimaw ang bibig at patuloy na umatake. Nahihirapan si El Pam sa ere na umiwas, kaya't nagngalit siya ng mga ngipin at hinigpitan ang hawak sa lubid, gamit ang telekinesis, parang si Tarzan, iniiwasan niya ang lahat ng pag-atake, buo na ang kanyang desisyon, tutugisin niya ang core, ginamit niya ang lahat ng lakas upang lumikha ng fire arrow, pagkaraan ng isang saglit, tumama ito sa halimaw. Hindi nagpasakop ang slug at muling nagpaputok ng asido, muling kumapit ang binata sa lubid at nagpalipad-lipad sa mga puno, tumuntong siya sa isang sanga at muling tumakbo, ilang sandali lang, nataman ng putok ang puno kung nasaan siya, muli niyang pinalibutan ng mana ang kanyang tungkod at lumikha ng fire arrow, tumama ito sa parehong lugar. Bamuka ang bunganga ng slime, pinaputukan siyang muli, ngunit gamit ang lubid, nakaiwas siya,
biglang sumugod ang mismong halimaw na nakabuka ang bibig, humarap ang binata at muling gumamit ng fire arrow. Paglapag niya sa puno, sinabi niyang mabilis ang slug para sa laki nito. Nagliyab ang singsing sa kanyang kamay, nagbago ang direksyon ng palaso at tumama sa halimaw. Lakas na pagsabog ang sumunod, lumitaw na ngayon ang core ng slug, agad na lumusab ang pangunahing tauhan mula sa ibabaw ng katawan ng halimaw, nagsimulang mag-ipon ng apoy ang kanyang tungkod, samantala, bumuo ng kamay ang slime, handang salagin ang atake. Mabilis na lumapit ang halimaw sa binata, lumingon si El Pam at muling nagliwanag ang singsing, at dahil sa lubid, naiwasan ng pangunahing tauhan ang atake, dumulas ang kanyang mga paa sa lupa, agad siyang nag-concentrate, pinapaliyab ang apoy sa tungkod, bumitaw ang fire arrow patungo sa target. Tinak pa ng slime ang ulo nito gamit ang kamay, napangisi lamang ang pangunahing tauhan sa nakita, nagbago ang direksyon ng palaso dahil sa singsing, at ilang sandali lang, tumama ito sa ulo ng halimaw, nabiyak ang core at nagsimulang maghiwa-hiwalay, namaga ang katawan ng halimaw, nanlaki ang mga mata ng binata sa tensyon, ilang segundo lang, sumabog ito. Bumagsak sa lupa ang asidong slime, halos hindi nakaligtas ang pangunahing tauhan, muling iwinasiwas ang kanyang dagger, inihagis ito pasulong, at gamit ang telekinesis, ikinabat ang lubid sa puno, pagkatapos ay mabilis siyang umakyat, pagtingin niya pababa, nakita niyang sinisira ng slime ang lahat ng puno, kahit patay na, kinakain ng asido ang lupa at mga kahoy. Lumapag ang binata sa tinunaw na lupa, huminto siya at kumunat ang mga mata, iniunat ang kamay patungo sa isang kumikislap na bagay, lumipad ang isang bilog patungo sa kanyang palad, maingat na tiningnan ni El Pam ang bilog, nagliliwanag ito ng matindi, biglang sumiklab ang mana mula rito at binalot siya ng isang maliwanag na harang. Dinala tayo ng mga pangyayari sa opisina ni Ibas, may sigarilyo sa bibig, nakatitig ito sa binata na nakakunot ang noo, sinabi niyang may halaga pala ito, pinisil ng pangunahing tauhan ang kamao at sinabing ang mga taong pinadala sa kanya ay mga baguhan lamang at nagtangka pang nakawin ang pakay niya. Ipinikit niya ang mga mata at idinugtong na ng maghiwa-hiwalay sila, nasalubong nila ang boss at malamang ay namatay na, lalong kumunat ang noo ng lalaki, napakislat siya nang marinig na pinatay sila ng isang golden slug, agad niyang naisip na nawala ang lahat ng gamit, piniga niya ang sigarilyo sa bibig, lahat ng iyon ay inutang mula sa union, at hindi ito maaaring palampasin. Matalim na tiningnan ni Ibas ang binata, ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng portal. Una, nakatala sa puno malapit sa pasukan ang bilang ng papasok, kapag nakapasok na, hindi ito gumagana muli hanggat hindi namamatay ang lahat ng pumasok, may limitasyon din sa pagpasok ayon sa hirap ng gate at antas ng bilog, ang kulay ng gate ang batayan ng hirap, mula pula hanggang lila, isa pa, iisang beses lang maaaring subukan ang dungeon, kapag nabigo, natutuyo ang mga puno at tuluyang nagsasara ang portal. Tumagilid ng tingin si Ibas at sinabi sa pangunahing tauhan na dahil nilamon ng slug ang lahat, imposible nang makapag-uwi ng anuman, kaya bigo ang misyon, napatigil ang binata, ngunit ikinagulat ng lalaki nang sabihin nitong hindi pa siya tapos. Inalis niya ang armband at ipinakita, patay na ang golden slug, nanlaki ang mga mata ng lalaki, nakita niya ang ngising binata, at sa kanyang kamay ay lumitaw ang ikalawang bilog. Halos tumalon si Ibas at sumigaw, tinatanong kung nilunok ba niya ang monostone na nahulog mula sa slug. Nakaupo sa harap ni Ibas, sinabi ng binata na sapat na yun bilang patunay, tumigil siya sa pagngiti at seryosong tumitig kay Ibas, lumapit ang lalaki na may ngisi sa mukha at sinabing bibigyan siya ng D-class, at kung magtatrabaho siya para sa kanya, ituturing siyang C-class. Agad na pumirma sa kontrata ang binata, tumayo si Ibas sa tabi niya. Iniisip na sobra naman yata ang pagbibigay ng ganoong titulo sa isang taong hindi pa man lang umaabot sa ikatlong bilog, ang antas ng adventurer ay nakabatay sa bilog, at malinaw ang pagkakaiba sa bawat antas ng pyramid, ngunit tinitigan niya ang binata at inamin sa sarili na kakaiba ito. Umangat ang kanyang bilog nang basta lamang lumulo ng monostone, naalala niya ang mukha nito sa kanilang naunang usapan at kumalma, ngumiti si Ibas, ang binatang ito ay may pambihirang instinct sa kaligtasan, kahanga-hangang talento. Bagamat bagong gising pa lang sa unang bilog, agad na itong nakarating sa ikalawa, ngumiti ng malapad si Ibas, napagtanto niyang kailangan niya ang ganitong tao. Napabuntong hininga si El Pam at ipinikit ang mga mata, iniisip na ang pakikitungo sa kanya ay biglang gumanda ng higit pa sa inaasahan, malapit nang maganap ang unang raid sa kasaysayan, sa Red Gate, isang gate na maaaring pasukin ng 100 katao, sa panahong iyon, isang malakihang kaganapan ang umakit ng lahat ng Merchant Union at Guild sa pantalan ng lungsod ng Lis. Natural, interesado rin ang Gapper.
Inilapag ni Elpam ang panulat sa mesa at nagpas siyang bilisan ang pagpapatupad ng kanyang plano. Nakaupo sa tapat ni Ibes, sinabi ng pangunahing tauhan na may hihilingin siya. Itinaas niya ang kamay at iniunat ito, nang hihiram siya ng pera. Napatigil ang lalaki na may ngiti sa mukha, hindi kumikilos, at nagsimulang magmura sa isip. Isang napakalaking tarangkahan ang nagmarka ng simula ng panahon ng mga manlalakbay, ngunit iyon ay isang bitag lamang ng isang madilim na salamangkero na kumokontrol sa lahat. Marami ang namatay sa loob ng tarangkahan. Sa huling araw, ang mga halimaw na matagal nang naghihintay ay sumabog palabas ng tarangkahan. Si Ibes, may tabako sa bibig, ay nakatanaw sa bintana. Pinagmamasdan ng pangunahing tauhan na papaalis. Ang lalaking tumitingin sa supot ng pera ay nagsabi na hindi yun sapat, bagamat sapat naman talaga. Habang naglalakad sa mga lansangan ng lungsod, sinabi niya sa sarili na natagpuan na nila ngayon ang mga pulang tarangkahan, na may limitasyong hanggang 100 katao lamang. Habang nakatitig sa sagisag ng gapper, sinabi niya na napakahalaga ng mga tarangkahang ito sa mga unyon, kaya't pinayagan siyang makilahok. Sa kanyang paglalakad sa mga kalye, nagpasya siyang huwag ubusin ang lahat ng pera sa kagamitan. Di nagtagal, huminto ang pangunahing tauhan malapit sa isang pasilyo. Nakatayo siya mismo sa harap ng pamilihan ng mga alipin. Tinitigan ni Elpam ang karatula, at ang kanyang kapa ay lumilipad sa malamlam na hangin. Maya-maya, lumapit ang isang mangangalakal na gustong samahan siya. Habang nagmamasid ang pangunahing tauhan, nakita niya ang mga taong nakikipagtawaran sa mga nagtitinda. Sa oras na yon, may isang bumili ng kasama, isang mandirigmang maaaring lumaban para sa kanya. Ngunit umiling ang pangunahing tauhan at sinabi na kailangan niya ng isang taong makakapaghatid sa kanya. Sandaling natigilan ang mga ngalakal. Pagpasok nila sa ilalim ng lupa, sinabi ng lalaki na dito nila ikinukulong ang mga nagkasala. Huminto siya sa tapat ng isa sa mga selda, at itinuro ang tagapagbantay. Sinabing ito'y isang dakilang halimbawa. Ang mga kamay ng lalaki ay nakagapos sa mga tanikala. Napatigim ang mga ngalakal at lumingon sa pangunahing tauhan. Tinanong siya kung sigurado ba siyang nais niya itong bilhin. Lumapit mismo si Elpam sa kulungan. Tinitigan siya ng lalaki ng galit. Bago bumalik ang pangunahing tauhan, nagkaroon ng insidenteng ikinamatay ng isang tao, at ito ang nagmabilis ng pagbagsak ng mundo. Isa siya sa mga bayani, ang bidang babae ng puno ni Aaron, pinatay ang isang dalagang may mahabang buhok, at ang kanyang kauna-unahan at nag-iisang alagad ang siyang naglatag ng pundasyon para sa hinaharap. Siya ngayon ay ginapos ng mga tanikala. Ang lalaking ito, na nakatali mula ulo hanggang paa, ay tinawag na pumapatay ng bayani, si Debo. Tahimik na nakatingin ang pangunahing tauhan sa kanya. Dinuraan siya ni Debo at sinabing hindi sila magkakilala, kaya mas mabuting umalis na lang siya. Agad na lumapit ang mga ngalakal sa pangunahing tauhan, nagsasabing hindi na siya ang dati. Ngumiling si Debo, galit na galit, at ang kanyang asal ay kakaiba. Labis niyang kinamumuhian ang mga manlalakbay kaya't kahit sa kinalalagyan niyang iyon, bastos pa rin siya. Pumikit ang mga ngalakal at sinabing ang baliw na asong ito ay iisa lang sa kanyang uri. Dahan-daang gumuhit ang ngiti sa labi ng pangunahing tauhan. Isa si Debo sa kakaunting karapat-dapat igalang. Matapos ang pagbagsak ng mundo, madalas silang ikumpara ni Elpam, sapagkat pareho silang nagmula sa iisang rehiyon. Malinaw ang apoy ng sulaw sa piitan nang lumabas si Debo mula sa kulungan. Tinanong siya ng pangunahing tauhan kung magkano siya. Sagot ni Debo, galit na galit, babayaran mo ba ako ayon sa sinabi ko? Ngumisi siya ng malapad at sinabing ang halaga niya ay 1,000,000, hindi kumilo si Elpam, at malungkot na tinitigan ng lalaki. May kapatid na babae si Debo na nagdurusa sa sakit na itim na dugo. Pumikit si Debo ng isang mata at sinabi sa pangunahing tauhan na umalis na lamang siya kung wala siyang pera, ngunit si Elpam mismo ang umabot sa kanyang bulsa para sa salapi. Nagningning ang mga mata ni Debo sa pagkagulat, nang ilabas ng pangunahing tauhan ang makapal na bungkos ng pera. Napaatras ang mga binatilyo sa laki ng halagang yun. Napalunok si Debo at napaisip. Pumikit si Elpam at sinabi sa mga binatilyo na huwag magmadali, kundi makinig muna sa kanyang sasabihin. Magpapirma sila ng kontrata para sa 1 taon, at hahatiin ang mga makukuhang yaman sa 70 hanggang 30. Nanlaki ang mga mata ng mga ngalakal sa pagkabigla. Hindi makapaniwala na gagawing kasapi ng grupo ang isang alipin. Inilahad ng pangunahing tauhan ang kontrata, biglang inagaw ni Debo ang papel, sabay sabing huwag magkakaroon ng daya rito. Maya-maya'y kinagat niya ang kanyang daliri at tinatakan agad ng dugo ang papel. Nakita yun ng pangunahing tauhan at ngumisi. Pumikit siya at sinabing kung tapos na ang lahat ng formalidad, ay tatanggo na sila sa tarangkahan. Pagdilat niya, sinabi ni Elpam kay Debo na kailangan itong patunayan ang kanyang halaga.
ngumisi si Debo at sinabing siya ang magiging pinakamasipag na kabayo. Lumipat ang mga pangyayari sa kagubatan, may hawak na alabarda si Debo habang sumusunod sa pangunahing tauhan, habang nakatingin sa sandata, sinabi niya na karaniwan siyang gumagamit ng dalawang kamay na espada at mas mabuting bumalik sila para palitan ito. Lumingon si Belpam at sinabi sa kanya na mula ngayon, iyon na ang gagamitin niya. Di nagtagal ay dumating sila sa isang haligi habang nakatingin-tingin, nagtanong si Debo kung nasaan ang iba pang mga kasama, lumingon ang pangunahing tauhan at tiningnan siya na parabang siya isang hanggal, napakunot noo ang binata at unti-unting naunawaan, saka napabuntong hininga ng ginhawa nang sabihin sa kanya na sapat na ang kanilang bilang. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kamay at itinuro si Debo, na ikinagulat nito, nanlaki ang mga mata ng binata at sumigaw sa takot. Biglang tinadyakan siya ni Elpam at itinapon sa portal, nagsisigaw siyang lumilipad papasok dito. Isang matinding pagsabog ng mana ang lumitaw sa gitna ng piitan, bumagsak si Debo sa lupa, galit na galit, tumayo siya at sinabing iyon ay isang pagpapatiwakal. Nasingkit ang mga mata ng pangunahing tauhan sa pagkainis habang nakatingin sa kanya, nang lumingon siya, nakita niya ang makakapal na alikabok, isang napakaraming mga halimaw na stump ang dumaragsa papunta sa kanila. Itinapat ng binata ang kanyang sandata sa unahan, napagtanto niyang hindi sana siya dapat sumigaw. Lumakad pasulong ang pangunahing tauhan at inutusan si Debo na umatras, kinuha niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa mga halimaw. Isang palasong apoy ang bumaon sa ulo ng halimaw, napanganga si Debo sa pagkakamangha, ang palaso ng pangunahing tauhan ay nagbago ng direksyon ng mga sugat ng halimaw, ang apoy ay naghiwa-hiwa sa mga stump, sa isang iglap, tinamaan ng palaso ang 12-dosenang halimaw. Nasunog ang kanilang mga katawan at sabay-sabay na bumagsak sa lupa. Nakatayo sa harap ni Debo, sinabi ng pangunahing tauhan na nakakadismaya ang kanyang asal agad-agad pagkapasok pa lamang sa tarangkahan, lumingon siya sa binata at sinabing huwag nang ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Lumipat muli ang mga pangyayari sa punong tanggapan ng isa pang samahan ng mga mangangalakal, nakaluhod ang isang tauhan, at nagsabing pinag-aaralan pa nila ang plano. Ngunit napili na ang mga taong ay padadala, itinaas ng isang lalaki ang kanyang kopete ng alak, habang nakatanaw sa lalaking nasa tabi ng bintana. Humingi ng pahintulot ang isang babae na magpatuloy, lumingon ang lalaki at binigyan siya ng pahintulot, agad na yumuko ang babae, at makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang matuno ang kanyang katawan, muling itinaas ng lalaki ang kanyang kopeta at sinabing ang lahat ay naaayon sa plano. Habang nakatingin sa buwan sa kalangitan, sinabi niya na makakamtan niya ang kalayaan ng Maple World, nakahandusay sa lupa ang sunog na bangkay ng halimaw, may hawak na supot si Debo at sinabing nakolekta na niya ang lahat ng 27 Mona Stones. Nagpatuloy silang naglakad, napansin ng bayani na oras na upang sila'y umalis, sa ilalim ng nakakapasong araw, habang nakatingin sa unahan, napagtanto ng mamamatay tao na hindi talaga nagbibiro ang kasama niya, kundi seryosong seryoso. Naalala rin niyang malamang ginamit ang telekinesis kanina, dahil kailanman ay hindi pa siya nakakita ng ginamit ang isang palasong apoy sa ganoong paraan. Ngumisi ang kanyang kasama, alam niyang sa tulong ng isang grupo na may ganitong talento, makakakuha sila ng malaking kayamanan, at dahil 70 hanggang 30 ang hati nila, sapat yun upang mapondohan ang pagpapagamot, at may matitira pa para sa kanilang pamumuhay. Bigla na lamang sinabi ng pangunahing tauhan na natagpuan na niya ito. Sa kanilang harapan ay lumabas ang mga halimaw na stump, nakasilip mula sa likod ng sulok, binilang ng kakampi na mga siyam ang mga ito. Sinabi naman ng bayani na mahusay ang bilang na iyon. Paglingon ng kasama, muli siyang nagtanong, tinitigan siya ng pangunahing tauhan, biglang may batong bumagsak sa harap ng mga stump, isang lalaki na may hawak na palakol ang bumagsak mula sa itaas at isang hampas lamang ay napiles ang isang halimaw. Nanlaki ang mga mata ng iba pang halimaw, napagtanto niyang hindi magiging madali ang kalabanin ng mga ito ng mag-isa, lalo pat ganoong sandata ang hawak niya. Sa unang pagkakataon, umatras ang mandirigma, alam niyang kahit 10 beses siyang mag-isip ay hindi yun sapat, napasigaw siya, sinasabing baliw ang kanilang pinuno. Habang pinagmamasdan ang laban, naintindihan ng bayani mula sa mga pabigat na kilos ng mandirigma na dati espada lang ang kanyang gamit, ngunit pinapanood niya ito ng mabuti. Dahil alam niyang mauunawaan din ito kalaunan, ang alabarda ay ang mismong sandatang nakatakda sa kanya ng kapalaran. Naalala ni Elpam kung paanong ikinulong ang kanyang kakampi noon, wala siyang duda sa talento ng taong ito, dahil siya lamang ang pinili ng bayani at ni Aaron bilang alagad. Muling umatake ang mga stump, ngunit naputol ang ilan sa kanila,
Hindi maunawaan ng mandirigma kung paano niya nagagawa yun. Ang alabarda ay patuloy na pumuputol ng kalaban isa-isa. Naisip ni Debo na ang sandatang ito'y may mahabang abot, napakalakas, at mas praktikal kaysa espada. Nang tanggalin niya ang sobrang tensyon sa mga kilos, naging mas magaang ito at mas madali nang iwinasiwas. Sa isang malakas na hampas, tinaga niya ang isa pang kalaban, patuloy siyang pumuputol ng halimaw isa-isa, habang nakatingin sa kanya. Napagtanto ng bayani na mabilis siyang matuto, kahit hindi pa siya nagigising sa circle, at gayon paman, mahusay na siya. Biglang nanlaki ang mga mata ng mandirigma, nang itaas niya ang ulo, hindi niya naintindihan kung anong lindol yun. May isang bagay na nagsimulang gumuho sa maliliit na piraso, may gumapang palabas mula sa bundok, nanlaki ang kanyang mga mata, isang dambuhalang tree stump ang humarap sa kanila. Umatake ang halimaw at tinilapon si Debo, nakanganga siya, hindi maunawaan kung ano yun. Agad na iniligtas ng pangunahing tauhan ang kanyang kasama mula sa dagok, matapos silang makatakbo ng kaunti, inihagis niya ito sa lupa, nagsimulang mapuno ng apoy ang kanyang tungkod, habang nagsasalita, sinabi niyang hindi mahalaga ang laki. Pinakawalan niya ang isang palaso ng apoy, sinabi ni El Pam na mas mapapadali nitong tamaan ang halimaw, napangisi ang kanyang kasama, napagtanto niyang gagana ang mahika, ngunit nasalag ng dambuhalang stump ang atake gamit ang isa nitong sanga, sabay paghahanda ng isa pang proyektil. Nagulat ang binata nang makita ang bilis ng kalaban, muling nagpaputok ng palaso ang bayani at gumamit ng telekinesis, tinarget ang likod ng kalaban, ngunit nasalag pa rin ito gamit ang mga sanga. Nanlaki ang mga mata ng bayani, hindi makapaniwala, habang tumatakbo, sumigaw ang binata na hindi gumagana ang mahika, sabay namang sigaw ng kanyang kasama, kung ayaw nilang mamatay, kailangan na nilang tumakas. Paglingon sa gilid, napagtanto ng pangunahing tauhan na hindi naman talaga walang epekto ang kanyang atake, kung ganoon, hindi sana yun naisalag, habang patuloy na tumatakbo, naisip ng salamangkero na ang problema ay nasa mga sanga. Bigla na lang umatake ang halimaw mula sa kanilang likuran, iwinasiwas nito ang isa sa mga galame para sa panibagong hampas, napanganga si Debo, agad na inunat ng bayani ang kanyang kamay at gumamit ng telekinesis, isang napakalaking bato ang lumipad paitaas, at silang dalaway sumakay dito upang makaiwas sa atake. Pagkabagsak nila, pinuri ng alagad ang kanyang pinuno sa mahusay na galaw, humihingal at umuubo ang mandirigma, sinabing inakala na niyang mamamatay na siya, habang nakatingin sa unahan, sinabi ng binata na ang maliliit na kalaban ay para sa kanya, napasigaw ang kasama ng marinig yun, ngunit ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na siya ang lalaban sa higanti. Inilahad ng mamamatay tao ang kanyang kamay at sinabing maghintay muna. Ngunit huli na, napuno ng apoy ang tungkod ng lalaki at isa pang palasong apoy ang pinakawalan patungo sa halimaw, nanlaki ang mga mata ng kanyang kasama, napagtanto niyang ang ganitong kaaway ay hindi kayang talunin, kaya ngayon na ang pinakamainam na oras upang tuluyang alisin ito. Nasalag ng halimaw ang unang atake, bigla itong nag-ikot ng tingin, ngunit tumama ang ikalawang palaso, nanlaki ang bibig ng kakampi, hindi makapaniwala na natama nila ang ganoong kalaking halimaw. Nakasimangot na tumingin sa unahan ng bayani at muling nagpaputok ng palaso, naalala ng binata na mas mabilis gumalaw ang mga sanga kaysa inaasahan. Nasalag muli ng pinuno ang atake, habang iniisip ng kabataan na baka hindi na siya makaiwas o makatagpo ng pagkakataon upang umatake, gumamit muli ng telekinesis ang bayani, ngunit ngayon, dalawa ang sabay na atake, dahil sa second circle, kaya niyang maglabas ng dalawang mahika ng sabay. Tumama ng diretso ang isa, at napilis ang isa sa mga galame ng stump, ngumisi si Debo habang pinipigilan ang pag-atake ng sariling kalaban, naalala niyang dalawang magkasunod na atake yon, at itinago lamang ng bayani ang isa pang palasong apoy sa likod ng una, kahit gaano kabilis ang kalaban, imposibleng masalag ang ganoong serye. Habang nakatingin sa bagbog na halimaw, napagtanto ng mamamatay tao na nawawala na ito ng lakas, at higit pa, na ang bayani mismo ang mas malupit pang halimaw kaysa inaakala niya. Biglang nanlaki ang mga mata ng mandirigma, maraming maliliit na stump ang papalapit sa pangunahing tauhan, napasigaw ang kanyang kasama, sinasabing may paparating na mula sa likuran dahil napakarami nila, sa isang iglap, isang palaso lamang ang pumatay sa karamihan ng maliliit na kaaway. Paglingon sa gilid, naisip ng kabataan, kung hindi niya kayang tapusin kahit ang maliliit na ito. Biglang bamuka ng malaki ang mata ng halimaw, ang atake nito'y diretso sa binata, mabilis na umatras ang bayani, napagtanto niyang hindi siya pwedeng ma-distract kahit isang segundo. Napadpad ang salamangkero sa likuran ng halimaw,
isa pang atake ng pinuno ang nakatutok na sa kanyang mukha. Ngunit may humawak sa kanyang balikat, ang kanyang kakampi na siyang humila sa kanya palayo at nagsalag ng atake ng kaaway. Bumagsak sa lupa ang mandirigma, at nang lingunin ng kanyang pinuno, humingi siya ng tawad dahil iniligtas lamang niya ito. Ngunit gumuhit ang isang ngiti sa labi ng kabataan, habang inihahanda ang susunod na palaso, sinabi niyang nagsisimula na talaga siyang maging kapaki-pakinabang. Ngumiti silang dalawa, sabay sabing, panahon na upang magsimula. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa harapan niya. Dalawang palaso ang mabilis na lumipad pasulong, napigilan ng halimaw ang isa sa mga ito. Ngunit naputol pa rin ang isang paa nito. Mabilis na pumihit ang halimaw, ngunit ang ikalawang palaso ay nakatarget sa isa pa nitong paa. Si Debo ay lumilipad na para umatake, isa pang palasong apoy ang lumabas mula sa kanyang likuran at tumama sa isa pang paa ng halimaw. Diretsyong nakatingin ang bayani sa kanya, at nang makita ang kanyang kakampi, napagtanto ng binata na inaatake siya mula sa dalawang panig, agad niyang inihanda ang kanyang baston, sinabi ng lalaki na siya ang bahala sa kanang paa, habang isinisigaw ng mandirigma, kasabay ng pag-ikot ng kanyang alabarda, na siya naman ang bahala sa kaliwa. Isang malakas na hagupit ang pinakawalan ng mandirigma at naputol nga ito, ang parehong nangyari sa ikalawang paa ng halimaw, salamat sa palaso. Habang bumabagal ang halimaw, tinapakan ng kasama ang puno at biglang sumugod. Nakapagbigay siya ng maraming sugat gamit ang kanyang sandata, ngunit biglang tumama ang isang atake ng putol na paa sa kanyang tagiliran. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig, binuka na ng pinunong halimaw ang bunganga nito upang siya'y lamunin, ngunit biglang may lumipad na malaking bato sa ere, ginamit ng bayani ang telekinesis upang iligtas ang kakampi, pinulbos ng halimaw ang batong yun, at habang itinataas ang kamay, napagtanto ng pangunahing tauhan na nagiging mas mahirap na ang laban. Maraming bato ang lumipad sa ere, lumapag si Debo sa isa rito, ngunit ang isa pang atake ng halimaw ay nakatarget sa kanya. Sumigaw siya na hindi siya makakatakas, ngunit nakaiwas ang mandirigma, tumatakbo sa ibabaw ng mga lumilipad na bato. Samantala, isa pang palaso ang umiikot sa paligid ng halimaw at patuloy na pinuputol ang mga paa nito. Napatingin ang halimaw sa iba, habang sumigaw ang bayani sa kanyang kakampi na tapusin na ito. Iwinasiwas ng mandirigma ang kanyang alabarda para sa isang malakas na atake. Tumama ito sa mismong mata ng halimaw, sumirit ang likidong parang dugo mula rito, biglang kusang bumitaw si Debo sa kanyang alabarda at bumagsak sa bato. Itinaas ng halimaw ang ulo nito at tumitig sa kalaban, tumalon ang kakampi diretso sa halimaw, at sumigaw na hindi pa tapos ang laban. Pinisil ng bayani ang kanyang kamao, at ang alabarda ay napuno ng malamlam na bughaw na liwanag. Ibinunot ng binata ang kanyang kamay paatras, at ang sandata ay lumipad mula sa mata ng kalaban, diretso sa kamay ng may-ari nito. Nang gigigil na sinabi niya na oras na para sa panghimagas, tinamaan ng mandirigma ang isa pang mata ng kalaban, at sunod-sunod na pinaghahampas ito ng walang tigil. Ngunit biglang tumilapon ang kakampi, bumagsak ang binata sa lupa, habang ang halimaw na nakanganga ay papalapit na. Dalawang nagliliyab na palaso ang lumipad sa ibabaw ng ulo ng mandirigma, diretso sa bunganga ng halimaw, nasira ang ubod nito dahil sa atake, at nilamon ng apoy ang katawan ng halimaw. Lumapit ang pangunahing tauhan sa kanyang kakampi at pinuri siya sa mahusay na ginawa. Ipinatong ng bayani ang isang kamay sa kanyang tagiliran habang nakatingin sa natalong kalaban. Nakatingala si Debo at sinabi na pareho lang yun, patuloy na nasusunog ang katawan ng halimaw sa maliwanag na apoy. Sa isang bahay, may dalagang nakaupo sa mesa, nagsasabing gabi na kaya't panahon na upang kumain at agad matulog. Ipinagdupalad niya ang mga kamay, nanalangin at nagpasalamat para sa pagkain. Bigla siyang napalingon nang marinig ang katok sa pinto. Binuksan niya ito at nagtanong kung sino, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Debo na nakatayo sa harap niya. Nang inig ang kanyang mga kamay nang marinig ang mga salita ng kanyang kapatid, na sa wakas ay nakauwi na siya. Damaloy ang luha mula sa kanyang mga mata at agad siyang yamakap sa kanyang kapatid. Sa isa namang bahay sa kagubatan, nakatayo ang pangunahing tauhan sa tabi ng kama. Nakatingin siya pababa sa litrato sa mesa, nagpapakita ng larawan ng bayani kasama ang isa pang tao. Sa kama ay nakahandusay ang nabubulok na bangkay, nasingkit ang mata ni Elpam habang ang kanyang baston ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya. Nasusunog na ang bahay sa kanyang likuran, ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Nakaupo sa mesa, sinabi ng lalaki na masama ang sitwasyon, habang nakatingin sa mga papel, sinabi ni Abbas na malapit na ang pagsalakay ng 100 katao, ngunit hindi niya maintindihan kung paano niya ito maisasaayos, dahil si Ginoong Rakin ang responsable para sa kanya, at magiging masama kung siya'y pumalpak.
Naalala niya ang hitsura ng portal, at binanggit din na ang pansin ng 12-dosenang malalaking unyo ng kalakalan ay nakatuon sa ganoong kaganapan. Dahil sa ganoong mga gate, tiyak na makakakuha ng elite, o maging epic, na kagamitan, pagpatay niya ng sigarilyo. Sinabi rin niya na, sa lahat ng sitwasyon, mahirap na hindi mainis. Naisip niya si Natasha at ang tatlong magkakapatid mula sa Unyong Goldridge, at sinabi ng tagapag-ayos na ang kanilang napakalakas na kapangyarihan ay nagdudulot ng pag-aalinlangan tungkol sa kanilang pagiging kabilang lang sa ikalawang bilog, dahil kung ikukumpara sa kanila, kahit ang mga pakikipagsapalaran ng mga adventurer mula sa Gapper, ay hindi man lang magtutugma. Naalala rin niya ang mga watawat ng iba pang unyon, at sinabi ng lalaki na hindi lang ang Goldridge, kundi ang iba pang 10 unyon ay maaari ring magdala ng banta, lalo pat nauuna ang mga iyon sa ranggo. Hawak ang dossier ng pangunahing tauhan, sinabi ng tagapag-ayos na siya'y tunay na sakit ng ulo. Nang tumingin siya sa pinto, nagtanong siya kung sino ang naglakas loob na pumasok nang hindi kumakatok, nanlaki ang kanyang mga mata at biglang tumayo mula sa upuan, sapagkat nasa harap niya si Ginoong Rackham. Sumilay ang maliwanag na liwanag mula sa mga bintana, at narinig ang tanong kung handa na ba ang mga kalahok para sa raid. Nakatayo malapit sa mesa, humingi ng paumanhin si Ibis at sumagot ng negatibo. Ngunit sinabi ng pinuno na hindi yun katulad niya, at nagtanong tungkol sa isang partikular na lalaki. Bahagyang bumantong hininga ang pinuno, ipinakita ang kanyang mga ngipin, habang nakikinig sa mga salita ng kanyang tauhan na nagdududa pa rin kay El Pam, dahil buong grupo ni Chef ay namatay sa loob ng gate, kaya't wala nang makapagsasabi ng totoong kalagayan. Binanggit din niya na bagamat walang duda sa talento ng binata, yun mismo ang pinakamalaking problema. Itinaas ni Raken ang kanyang kamay at nilinaw kung maaari ba nilang mailipat ito. Napanganga si Hibbs dahil sa sinabi ng pinuno, na tila alam na may magandang opsyon, at narinig din niya ang utos na kailangang tipunin ng lahat ng kandidato. May nakakatakot ng ngisi sa mukha ng boss habang sinasabi niyang sa pagkakataong ito, marami ang magiging saksi. May isang nakatayo sa lupa, nakangiting si Ibo, at sinabi niyang tiyak na marami silang makakasama ngayon. May lumapit at nagtanong kung sila ba ang ikalimang grupo. Nakakrus sa mga braso sa kanyang dibdib, sumagot si Ibiro na sila'y 2 dating alipin lamang. Ibinaling ng binata ang tingin niya at tumingin sa isang salamangkero, iniisip na hindi sila ganoon cab 8, nang tingnan niya ang 2 pang mandirigma, napagtanto niyang nakikita siya ng mga ito bilang sagabal, na ganoon ang iisipin ng mas bihasang mga grupo. Tinitigan niya ang kamay ng kausap, at napagtanto niyang lahat dito ay nasa unang o ikalawang bilog lamang, ngunit hindi sila katulad ng grupo ni Shabu, sapagkat mga profesional sila na hindi nangangailangan ng pain. Ang lalaking nakatayo sa harap ng karamihan ay nagsabi na dumating na rin sila, nakasingit ang sigarilyo sa kanyang ngipin, at sinabi ni Ibis na magiging maikli lang siya, ipinaliwanag niyang susubukan ang lahat ng kalahok, at ang mga magpapatunay ng kanilang kakayahan ay gagantimpalaan. Lumaki ang mga mata ng isang adventurer at nagtanong kung paano sila gagantimpalaan, ipinahayag ng tagapag-ayos, habang iniunat ang mga kamay, nasusubukan nila ang kanilang kapalaran sa gate, para sa 40 tao. Nanlaki ang bibig ni Ibiro at muling nagtanong tungkol sa bilang, nakatitig ang bayani sa unahan, nakikinig sa mga salitang ang mga magpapakita ng galing ay bibigyan ng espesyal na pagtrato. Sa puno sa tabi ng gate ay nakasulat ang bilang na 40, kumislap ng maliwanag na pula ang portal, may lumabas na mula sa loob ng piitan, paglingga ng isang adventurer, nagulat siya na kagubatan na naman ang paligid, nang lumingon siya. Tinanong niya ang salamangkero kung magtutulungan lamang ba sila kapag laban na sa pinuno. Naghati-hati ang mga tao sa iba't ibang grupo, matapos sabihin na muli lamang sila magsasama kapag dumating ang hudyat, naglakad ang pangunahing tauhan sa tabi ng kanyang kasama. Habang mas lumalalim sila sa kagubatan, lumingon si Dolan sa kanyang koponan at ipinaliwanag na kaunti na lamang ang oras, kaya't kailangan nilang wasakin ang lahat ng masasalubong nila sa daan. Biglang may napansin ang salamangkero sa kanilang harapan, isang klase ng halimaw na kabute. Gumamit ng kasanayan ng isa sa mga adventurer at nagsabing sayang lang ang oras, umalingaw-ngaw ang isang pagsabog sa buong paligid, dahil gumamit siya ng isang matinding enerhiya. Pagtingin sa halimaw, sinabi ng salamangkero sa koponan na magtipo ng mga bato ng mana at magpatuloy sa paglalakbay, habang iniisip niyang lubhang nakakabagot ang lahat ng ito. Nang hamupa ang usok sa lugar kung saan nakatayo ang halimaw, nabuhay pa rin ito, napawrong si Dolan at nagtanong kung ganoon ba ito kalakas kaya't hindi tumalab ang kanyang mahika. Bigla na lamang may dumaan ng mabilis sa kagubatan, nanlaki ang mata ng commander at sinabihan ng kanyang koponan na mag-ingat, napaligiran sila ng maraming kahawig na halimaw mula sa lahat ng panig.
Habang may humahampas, isa sa mga halimaw ay bumagsak na bangkay sa lupa. Isa sa mga mandirigma, nakanganga, ay hingal na hingal. Nakatayo ang grupo sa harap ng maraming natalong kalaban, isang adventurer na nanlalaki ang mga mata ang sumigaw na mas malalakas ang mga halimaw kaysa inakala nila, at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Nakakunot noo si Dolan at sinabi na dapat kalimutan ang pagkapanalo sa dami ng napatay, sapagkat sa ganitong bilis ay mauubos kaagad ang buong koponan. Nakaharap sa kanyang kakampi, ipinaliwanag niya na maaaring mapanganib ang kanyang susunod na desisyon, at sinabi niyang aalis sila sa alyansa at haharapin ang boss ng sila lamang. Habang nakatingin sa unahan, sinabi ng pangunahing tauhan na karamihan sa mga tao ay makakaisip din ng parehong bagay. Nakasandal sa kanyang sibat, sinabi ni Debo na posibleng tama iyon, at idinagdag na puro salita lang ang binata at hindi man lang siya tinutulungan. Ipinaliwanag ng bayani na 3 lang ang halimaw. Tiningnan ng mandirigma ang pinuno at nagtanong ukol sa kakulangan ng oras. Kinumpirma ng pinuno na totoo ito at kailangan nilang magmadali. Nakakunot noo ang mandirigma at sumigaw na kailangan nilang patayin ang boss. Si Pelpam, habang nakatingala, ay nagsabi na dapat nilang wasakin ang lahat ng kalaban sa piitan. Tiningnan siya ng adventurer at nagtanong kung hindi ba sinabi ng pinuno kanina na gusto nilang mahuli ang boss. Ipinaliwanag ng binata na iyan ang iisipin ng iba, kaya't dapat nilang lipulin ang lahat. Hindi kalayuan, may maliit na lawa. Sinabi ng bayani na susuriin sila hindi lamang batay sa pagpatay sa boss kundi pati sa kakayahan nilang manghuli ng mga halimaw, at hindi sila nag-iisa sa pagnanais na patayin ito, na tiyak na magpapahirap sa kanilang gawain, lalo na't hindi malinaw kung ano ang gagawin ng kanilang mga kalaban, kahit madalas ay sumusunod ang mga iyon sa patakaran, may mga pagkakataong hindi. Nanggigigil si Debo at inisip na nagsasalita siya na parabang alam niya ang lahat. Nakakunot noo rin ng binata at napansin na may kakaibang panganib sa piitang ito. Samantala, naglalakad ang grupo ng isang dalagang katulong sa kagubatan, itinuturo ng adventurer ang isang direksyon at tinanong ang commander kung ano yun. Pagtingin ni Dolan sa isang altar, ipinaliwanag niya na yun ang labasan, ngunit hindi pa nila ito hahanapin ngayon. Inutusan niya ang dalaga na mag-iwan ng mga palatandaan sa daraanan nila. Isa sa mga mandirigma ang yumuko at biglang tumawa. Sinabihan siya ng commander na tumigil, ngunit patuloy siyang tumatawa ng nakanganga. Hinawakan siya sa balikat ng salamangkero at sinabing sa tawa niyang yun ay maakit nila ang mga halimaw. Lumingon ang mandirigma sa kanya at patuloy na tumawa. Bigla na lamang pati ang iba ay yumuko rin at nagsimulang humalakhak ng malakas. Tinakpan ni Dolan ang kanyang mukha ng 2 kamay, at napagtanto niyang lason ang lahat ng yun. Kailangan nilang makaalis agad. Tumakbo ang commander patungo sa altar na labasan. Ngunit isang napakalaking halimaw ang lumitaw sa kanyang likuran, naglalabas ng nakal-alasong usok. Patuloy na umaagos ang mga singaw mula sa mga butas nito. Tinitigan nito ng adventurer ng nanlalaki ang mga mata, binuka ng halimaw ang bibig nito, at biglang narinig ang halakhak. Inalis ng pinuno ang kamay mula sa kanyang mukha, tumawa rin siya. Nakabuka ng malaki ang kanyang bibig habang patuloy siyang humahalaklak ng mabangis. Umaagos ang rumaragasang ilog sa bangin, habang nakatingin sa boss. Napagtanto ng adventurer na hindi pa siya nakipaglaban kahit minsan sa araw na yun, biglang tumingala ang mandirigma, at sumigaw na yun ay apoy ng hudyat, papalapit na sila sa isa pang grupo. Habang nagsasalita si Debo, binanggit niya na alam na niya dati ang pagpapadala ng hudyat kung may makakakita sa boss, ngunit kahit ganoon, medyo nakakagulat pa rin, bahagyang nakapikit ang binata, at nang tumingin siya sa mga taong nagtipon, napagtanto ng bayani na may isang koponang nawawala. Sinabi ni Ibiru na naroon na ang lahat at dapat na silang magsimula. Iniunat ng dalaga ang kanyang kamay at nagtanong kung nandoon pa ang grupo ni Dolan, ngunit sinabi ng lalaki na wala nang saysay pang hintayin sila. Nakanganga ang pinuno ng koponan habang ipinaliliwanag na natagpuan na ng kanyang grupo ang boss. Naalala niya ang halimaw at idinagdag na nakita na rin nila ang wasak na koponan ng dalaga, dahil ang boss ay isang baliw at lasong kabute. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga nang muling magtanong, yumuko si Ibiru. Habang pinag-uusapan ng iba na hindi handa ang mga koponan upang lumaban dito, kung hindi yun kasinungalingan, mas mabuting itigil na lamang ang pangangaso at maghanda ng umalis. Nagtanong si Debo kung ganoon ba talaga kasama ang kabuting yun, habang nakatingin sa unahan, napagtanto ng pangunahing tauhan na yun ang pinakamasamang uri ng boss para sa kanilang kasalukuyang antas. Hinawakan ni Elpam ang kanyang baba at naisip na hindi siya makakalapit sa halimaw dahil sa mga spores nito. Hindi rin uubra ang pagdami ng bilang, ibig sabihin, upang manalo, kailangan nilang gumamit ng mga long-range na atake.
ngunit hindi pwede ang kalahating hakbang dahil malakas at mabilis ang boss. Sa lahat ng oras na yun, sinusubukan ng kanyang kasama na kunin ang atensyon ng iba, nakakrus ang mga braso ng lalaki at ipinaliwanag na sa kasamaang palad, binabarahan ng kabuti ang kanilang daan palabas, kaya't hindi sila makakatakas nang hindi ito nakakaharap. Pinalo ng mandirigma ang kanyang dibdib at tinanong kung natatakot ba sila. Sinabi niyang wala lang ang boss na yon. Dahil sapat na ang isang di nakikitang palasong apoy, ngunit biglang pinutol ng bayani ang kanyang mga salita at sinabihang tumahimik. Nanggigigil ang mandirigma sa galit, habang ipinaliwanag ng commander na nandito silang lahat, at mamamatay sila ng walang malinaw na plano. Nanlaki ang mga mata ni Debo nang marinig na kahit ang mga palaso ng binata ay hindi man lang makakamot dito. Tumingin sa ibang koponan ang binata at sinabi rin na kahit ang mga karaniwang kalaban dito ay napakahirap na, lalo pa ang boss. Ipininid ng lalaki ang kanyang mga mata at tinawag siyang Captain Obvious. Ngunit sinabi ng kanyang kasama na hindi ito ang oras para sa ganoong biro. Itinaas ng bayani ang kanyang kamay at sinabi ang presyo, 50,000 miso. Nanlaki ang mga mata ni Habiru at nagtanong muli. Ipinaliwanag ni Elpam na kailangan nilang tig-50,000 mula sa bawat isa. At dahil May 30th sila, kakailanganin lamang ng 1.5 milyon. Itinuro ng bayani ang kanyang hinlalaki sa kanyang kasama at sinabi na sa presyong yun, sila ang magiging pain. Nagtinginan ang mga tao at natahimik, hinawakan ng mandirigma ang kanyang ulo at naisip na tuluyan ng nabaliw ang kapitan. Nakanganga ang lalaki habang sumisigaw na tigilan na niya ang pagiging mayabang, nakakunot noo, sumigaw siya na hindi dahil sanay siya sa ganoong paraan ay palaging gagana yun, dahil hindi ganoon kaloko ang kanilang boss. Habang nakatingin sa kanila, patuloy na sumisigaw si Ibiru na kung gagawin nila yun at mamatay ang dalawa, susunod agad ang lahat ng koponan sa kabilang buhay, dahil ang mga alipin, aniya, ay sagabal lamang sa mga high-ranking gates. Itinuro niya si Debo at idinagdag na mukha pa itong hindi gising, ano raw ba ang magagawa ng isang adventurer sa ikalawang bilog at isang alipin? Nanggigigil na sa inis ang mandirigma sa mga salitang yun, tinanong ng bayani kung ano ba ang maipapayo niya, dahil mayroon ba talaga siyang mas magandang plano, sinubukan ng lalaki na magsalita, ngunit ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na kung may plano sila kanina pa, hindi na nila kailangang tipunin ng lahat gamit ang apoy ng hudyat. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib habang idinagdag ng binata na may isa siyang adventurer sa ikalawang bilog sa kanyang koponan, tumingin si Debo sa kanyang pauso nang marinig ang sinabi ng bayani, na mayroon din siyang mandirigma sa unang bilog, ngunit hindi niya maintindihan kung kailan niya ito nakuha. Nagngalit ang mga ngipin ng lalaki habang nakikinig sa binata, na nagsabing malamang ay may isa o dalawang adventurer din sa ikalawang bilog ang iba, itinaas ng dalaga ang kamay sa harap niya at hiniling na tumigil na ito. Ipinatong ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing handa siyang magbayad kung talagang gusto niyang maging pain, ngunit idinagdag na wala silang ganoong kalaking halaga sa ngayon. Itinaas ng bayani ang kanyang kamay at ipinaliwanag na walang problema yun, dahil maaari nilang bayaran kapag nakalabas na sila rito. Idinagdag pa niya kung hindi ba mas mabuti para sa lahat na manatili na lamang sila rito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at nagsimulang magsalita, ngunit muli siyang hinarang ng bayani, nakakrus ang mga braso, at ipinaliwanag na kailangang pumayag ang bawat isa. Nakunat ang noo ni Ibiru habang pinakikinggan ang mga salitang kailangan nilang desisyunan ang bagay na yun. Samantala, nababalutan ng nakalalasong usok ang altar sa labasan, patuloy pa ring nilalamon ng halimaw ang mga bangkay ng mga adventurer. Biglang may lumapit dito, isang palaso ang tumama diretso sa ulo ng halimaw, eksaktong sa mukha nito. Isang kulay ubing ulap ang bumalat sa paligid, hawak ang kanyang tungkod. Ipinaliwanag ng binata na dapat na silang umalis kaagad matapos silang mapansin ng kaaway, dalawang pulang tuldok ang lumitaw mula sa ulap, at umatake na ang halimaw. Paparating na siya, sigaw ni Elpam, habang tumatakbo, nagtanong si Debo kung bakit ganoon ito kabilis, nasa likuran na nila ang kaaway, lumingon si Jobert at sumigaw sa iba na kaagad buksan ang gate habang buhay pa ang mga pain. Pindot ng dalaga ang isa sa mga haligi, kumislap ng bughaw na liwanag at bumukas ang asul na gate. Sumigaw siya sa lahat na magmadali, patuloy pa ring humahabol ang halimaw. Nanlaki ang mga mata ng mandirigma nang mapansin niyang papalapit ang maraming maliliit na nilalang, hinigpitan niya ang hawak sa halberd at sumigaw, mahina ba talaga ako sa paningin ninyo? Iwinasiwas niya ang kanyang sandata at sa isang hampas ay napuksa ang lahat ng maliliit na halimaw. Nakanganga ang boss habang papalapit, ngunit napaatras ito ng tamaan ng naglalagablab na palaso. Umungol ito at nagpakita ng dagwang mga pangil,
Isa pang palaso ang itinutok diretso sa ulo ng kabute, ngunit nakaiwas ito. Itinaas ng bayani ang kanyang kamay, nagningning ng bughaw ang palaso at biglang nagbago ng direksyon. Sumugod ang halimaw na may mabangis na sigaw. Habang tumatakbo, sumigaw ang mandirigma na nakakahabol na ito. Biglang napansin ng bayani ang isang butas sa unahan, nahulog silang dalawa. Sinubukan ng kabute na hampasin sila ngunit nagmintis ito. Huminto ang halimaw sa bungad ng butas at naglabas ng nakal-alasong gas. Nakangising sumigaw ang mandirigma, "Sunggaban mo ang Reg Along ito." Dalawang pulang tuldok ang kumislap sa mga mata ng bayani, isang direktang tama ang sumabog sa kabute, isang napakalaking pagsabog ang naganap, sabay silang nahulog sa ilog, at ang agos nito ay napakabilis at rumaragasa. Pagdampi ng kamay ni Debo sa tuyong lupa, napansin niyang muntik na siyang mamatay dahil sa kabuteng yun. Nakatayo sila sa pampang, itinaas ng binata ang ulo at nagtanong kung ano ba talaga ang lahat ng iyon. Pinipiga ng pangunahing tauhan ang kanyang balabal at ipinaliwanag na, ayon sa narinig niya, iyon ang lokal na boss at kailangan nilang mas mahusay na maghanda para sa paghuli rito. Nakatitig ang mamamatay sa boss, nakanganga ng bahagya, at nagtanong kung talagang susubukan ba nilang patayin ang nilalang na iyon. Habang patuloy na pinipiga ang kanyang damit, sinabi ng binata na tama ang pagkaunawa niya sa lahat. Ngunit sumigaw ang kanyang kasama na tila nagbibiro lang siya. Nakatayo sa pampang, tinanong ng pangunahing tauhan ang kasama tungkol sa kanyang mga reklamo, hindi ba't yun mismo ang dahilan kung bakit sila pumasok dito? Ngunit sagot ng kakampi, iba ang sitwasyon bago pa nila malaman kung anong klaseng boss ito, hindi ba raw alam ng leader ang konsepto ng tactical na pag-atres? Ipinaliwanag naman ng bayani na kapag umalis sila sa gate, tuluyan na itong magsasara. Nang gigigil si Debo at inisip na dahil hindi na sila pain, oras na para lisanin ang lugar na yon, paano nga raw nila mapapatay ang isang halimaw na hindi tinatablan kahit ng palasong apoy. Naaalala rin niya ang sinabi ng binata na mamamatay siya kung susubukan niyang harapin ang halimaw. Pumikit ang bayani at sinabi na nagbago na ang sitwasyon, dahil ang kanilang mga karibal ay nawala na, wala na silang magiging problema at maaari pa silang makakuha ng dagdag na gantimpala. Tumingin siya sa kanyang kasama at tinanong kung gusto ba nitong sirain ang kanilang kontrata. Napanganga ang lalaki sa gulat, kinamot ang ulo at sinabing ayaw naman talaga niyang sirain, ngunit dapat dagdagan pa ng boss ang bayad sa kanya. Ngumiti ang bayani at sinabing nauunawaan niya ang lahat. Nakatitig sa binata, tinanong ng kasama kung paano nila tatalunin ang isang nilalang na hindi tinatabla ng malapitan o malayo ang atake, at ayaw niyang isugal ang kanyang buhay nang wala sa saysay. Tumingin siya sa unahan at muling nagtanong kung kaya ba nilang talunin ang ganoong halimaw. Lumingon ang bayani sa kanyang direksyon, biglang kumislap ang portal ng maliwanag na liwanag, pinagmamasdan ng tagapag-ayos ang mga lumalabas at napansin na napakabilis nilang umalis para sa antas ng dungeon na yun. Tumingin siya sa dalaga at tinanong kung kumusta ang lahat, at nabanggit na may ilang nawawala. Nagsisigaw si Jobert na sila'y nabigo, nanlaki ang kanyang mga mata at sinabi na pinulbos ang koponan ni Dolan, at si El Pam ay nananatili pa rin sa loob, ngunit ang iba ay nakalabas lamang dahil naging pain ang kanyang grupo. Tinitigan sila ni Ibas habang nakikinig sa kanilang paliwanag na hindi nila kinaya ang boss. Muling nagtanong ang tagapag-ayos, nakakunot ang noo, ang lalaki sa harap ng dalaga ay nagtanong kung may ginawa ba sila o basta na lamang tumakas. Ipinaliwanag ng adventurer na ang kanilang kaaway ay isang baliw at lasong kabute, at wala silang magagawa laban dito. Tinapakan ng tagapag-ayos ang sigarilyo at tumalikod, iniutos sa lahat na umatras, ngunit nakiusap ang dalaga na maghintay. Nanlaki ang mga mata at sumigaw na hindi pa bumabalik ang koponan ng pangunahing tauhan, dahil aktibo pa ang gate, ibig sabihin buhay pa sila. Hindi lumingon ang lalaki at sinabing mamamatay rin sila, dahil oras na lang ang hinihintay. Siya mismo ang nagsabi na ang boss ay isang baliw na lasong kabute. Itinaas ng dalaga ang kanyang kamay ngunit narinig ang sagot ng pinuno. Kung gusto nilang maghintay, maaari, ngunit wala siyang oras para rito. Nakunat ang noo ni Ibas at inisip na wala silang silbi, o baka naman malas lang sila. Habang papalayo, inisip din niyang malamang kahit ang mga adventurer ng ikalawang bilog ay walang magagawa laban sa punyetang kabute, at kahit ganoon, hindi niya kailangan ng mga walang kwentang katulad nila. Patuloy na naglabas ng makamandag na usok ang halimaw. Nakatayo sa tuktok ng bundok ang bayani, nakatutok ang kanyang pana, alam ni Ibas na ang kailangan niya ay yaong mga makakayanan ng lahat ng pagsubok, nakakunot ang noo ng binata habang naglalayong tamaan ng target, sa isip ng tagapag-ayos, kailangan niya ng mga taong kayang gawing posible ang imposibleng bagay.
Tumingin sa unahan ng bayani at sinabi, panahon na para simulan ang pangangaso. Mabilis na lumipad ang palaso, bumaba sa bangin, habang lumilipad ito, naisip ng bayani na mas mabilis, mas matibay, at nakamamatay ang laso ng boss na ito kaysa sa lahat ng iba. Hindi ito madaling kalabanin, kaya ang tanging paraan ay manatili sa distansya at umatake gamit ang pinakamalalakas na tira. Ginamit niya ang telekinesis sa palaso, ngunit alam niyang hindi pa sapat ang kasalukuyang lakas nito. Naglabas ng bughaw na liwanag ang palaso, kapag pinaikot niya ito sa mataas na bilis, tataas ng husto ang kapangyarihang tagos nito. Sa kislap ng kidlat, tumagos ang palaso sa gubat, na-inspire ang binata sa bala ng baril, isang teknik na siya lang ang makakagamit sa mundong ito, ang kasanayang gumagawa ng imposibleng bagay na posible. Tinawag niya itong revolver, sumigaw ang halimaw, bumukas ang bibig, at lumipad ang palaso diretso sa ulo. Tumama ito, patuloy na umiikot, tumagos at iniwan ang napakalaking butas sa punong nasa likod ng boss. Ngunit napansin ng bayani na hindi nito nataman ng eksakto ang ulo kung saan naroon ang core, mula sa mga butas ng kabute. Unti-unting kumawala ang nakal-alasong usok. Muling umatungal ang halimaw, nagliwanag ng maliwanag, at mabilis na sumugod paakyat sa bato. Muli siyang bumaril ng palaso ngunit hindi tumama, napagtanto ng bayani na hindi ganoon kadali baguhin ang direksyon habang kontrolado ang revolver. Higit pa rito, problema rin ang mabagal na pag-reload. Habang iniisip niya kung paano haharapin ang halimaw bago ito makasampa, may nakatayo sa likod ng puno, isang kakampi. Nang bamuka muli ang bibig ng halimaw, sumigaw ang bayani, ngayon na ang oras. Hinayla ng mandirigma ang mahigpit na lubad na nakaunat sa pagitan ng mga puno, diretso sumugod ang halimaw sa nakabiting bitag, at bumulwak ang putik na tumabon sa katawan nito. Muling bumangon ang boss, umaatungal ng kakaibang tunog, ngunit bago pa ito makarecover, mula sa likod ay lumipad ang isang alabarda at tumusok sa ulo ng kabute, hawak ang sandata, buong lakas itong bumaon, hinigpitan pa ni Debo ang hawak, ang lason ay halos tumigil lumabas, barado ng putik, huminga siya ng maluwag at ngumiti, sa wakas, makakahinga na ako ng maayos, itinaas niya ang daliri, tinawag ang halimaw, at mayabang na ngumiti, halika, sumayaw tayo.